Surface stop sa silangan ng Mindanao na nanggagaling sa may silangang Pasipiko. Asahan ang magpapaulan sa buong silangan ng Mindanao at Southern Mindanao. Pero buong Northern at Southern Luzon makakaranas ng mas malamig pa rin na temperatura dulot ng amihan. Baguio City nakapagtala ng pinakamababa pa ng umabot ng 9.8 degrees Celsius. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, January 27, 2024. Ang oras nating boys from umaga ay alas 10:42 na ng umaga. Mas maginaw ba ang naging gabi ninyo mga folks? Yes, dahil po sa matindi na ang pag-iral ng ating amihan at ito na ang maaring huling bugso na to hanggang sa susunod na 2 linggo ng buwan ng February. Hanggat maaari ay enjoy na natin habang malamig pa. Dahil pagdating ng dry season ay magiging mas kabaligtaran yan kung gaano kalamig ang ating amihan ngayon ay siya naman ang kabaligtaran na init pagdating ng dry season. Epekto pa lalo na nadadagdagan sa epekto ng El Nino kaya hanggat nga maaari ay yung mga maaaring mapapinsala sa kanlurang bahagi lalo na ng Northern Luzon at ilang bahagi ng kanluran ng bansa ihanda-handa na po natin mga folks. Sa ating current conditions ay overcast pa rin, stationary halos kahapon, kagaya rin kahapon, gloomy at klaro at magiging partly cloudy pa rin ang iiral lalo na dito sa NCR, maging sa amin sa Caloocan. At kita naman sa ating live CCTV snapshots, since kahapon at nung mga isang araw mas madalas po ang very gloomy na panahon natin at magiging araw-araw din sa umaga pero most of overcast naman ang iiral maghapon. Sa lowest temperature na natala na aking weather station kaninang 6:43 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa na naman na 22.3 degrees Celsius na lamig. At kahapon nakapagtala naman kami ng pinakamataas na nasa 29.9 degrees Celsius na very comfortable pa rin na maituturing na mataas na temperatura sa amin kahapon ng 1:11 PM. Ibig sabihin lamang tiling wala tayong magiging komento pa rin sa ating heat index dahil nasa napakababang heat index lamang na 33 degrees Celsius ang naitala sa amin kahapon. Kung kakamustahin natin ang heat index sa iba't ibang bansa ay wala rin tayong expected na may nakataas na danger level warning ng heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon yan sa heat index, highest heat index na compute mula sa iba't ibang weather stations ni Pag-asa. Pero pagdating sa PH extremes in past 24 hours, nanatili ang San Jose sa may Mindoro na may pinakamalinsangan temperatura na nasa 34.0 degrees Celsius. Sa pinakababang temperatura sa bansa, nangunguna ang Baguio City. Expected na ang taga dyan sa bahagi ng Benguet, maaaring nasa around 8 degrees Celsius ang pinakamababa dyan. At sa Baguio City ay nasa 9.8 degrees Celsius na pinakamababa na po ito. Ngayong buwan ng January 2024 sa Baguio. Ngayon ay mas nababaan pa ito na nasa 9.8 degrees Celsius na nga. Grabe ang lamig dyan. Sa unulan naman ng Zamboanga Peninsula na nasa at least mga light to moderate showers lamang na tumutal sa kanila of 24 millimeters ang total rainfall sa kanila. Sa kanilipas na buong January, total sa amin sa Caloocan ay 9.6 mm lamang ang total rainfall sa amin sa Caloocan. So, napakababa at wala talagang total na inulan. Sa ating outside humidity, nasa halos drier pa rin tayo, 68% at bumaba ito ng 1% since last hour. At kakapalit lang ng updates na aking weather station na natiling nasa 1,019 to 1,020 hectopascals at steady ito since last hour ang napakataas na atmospheric pressure ngayon sa Metro Manila. Epekto yan ng malakas na amihan. At kamustahin naman natin ang volcanic thermal alert status. Mula kay Taal Volcano dahil nasa moderate po ang status ngayon niya. Susilipin natin yung variable radiative power ni Taal na nasa 22 megawatts po ang kanyang variable radiative power. Ibig sabihin lamang medyo nagkakaroon na naman ng intrusion ng mainit na magma mula sa pinakabungangan nito. At kung titingnan natin sa satellite thermal imagery, mataas po ang nominality nito at brightness of 334.11 Kelvin. So, despite na nominal ito,
Ayan, ay nasa confidence of 85% yung fire intrusion niya. Ibig sabihin, positive po na nagkakaroon ng mainit na temperatura sa bunganga mismo ni Taal Volcano. So sa mga kabataan natin, despite na malamig ang area ng Batangas, lalo na ng mga taga-Tagaytay, ay huwag nating aalisin ang pagmamanman dito sa status ni Taal Volcano. Nakakatulong din na siguro yung malamig na temperatura para medyo pakalmahin ang magmatic intrusion niya ngayon. Kung sisilipin naman natin ang synopsis mula sa report ni PBOX mula sa ating data feed, since January 27, 2024 ay wala pa rin naitala na anumang paglindol o volcanic earthquake sa paligid ni Taal according sa kanila. At yung ang SO2 emission naman since January 25, 2024 nakapagtala ng napakadami na 15,145 tons a day na paglabas o pagsingaw ng SO2 kay Taal. So mukhang malakas-lakas ang binubugan ni Taal Volcano na nasa 900 meters daw ang taas. Bagamat maituturing na katamtaman ng pagsingaw, pero mataas po yung level ng SO2 emission. Bagamat meron normal pa rin ang status ni Taal Volcano, wala namang anumang any na pagyanig o anumang anomalies nito, pero naglalaro po yung tumataas niyang temperatura sa pinakabunganga niya. So medyo masid-masid lamang po mga folks. Sa high tide and low tide status naman ay maghapon na naman na mababa ang level ng karagatan sa Manila Bay. So medyo layo-layo po muna pero ingat lamang sa may bandang West Philippine Sea dahil expected po na malakas ang daloy ng gale force winds natin at malikot pa rin ang alon sa mga pangpang dyan sa West Philippine Sea lalo na. Syempre lalo na sa silangang bahagi ng bansa, umiiral ang malalakas na alon kaya sa maliliit nating mangingisda, manatiling bawal po muna talaga lumayag dahil medyo delikado talaga. At sa ating air quality, nasa moderate air concentration tayo at 15.35 micrograms per cubic meter ang kanyang particulate matter. So 58 po yung index, magbas po tayo mga folks lalo na sa mga sensitibong mga baga. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:25 AM at nasa lulubog ito mamayang 5:52 PM. At ang ating warning gibos na po na 98% ang illuminated na, sisikat ito mamayang gabi at 7:08 PM. At kinabukasan na ng umaga ito lulubog at 7:24 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas na ito ng Linggo, ay magiging partly cloudy pa rin talaga ang ating maghapon. Very overcast pa rin at very gloomy dahil na rin sa ating umiiral na malakas na angin ngayon, lalo na sa Northern Luzon at hanggang Southern Luzon pa rin. So magiging stationary lamang at yung chance na pag-ulan, at least 10% po. Typically, mga light drizzle rain showers ito. Maging bukas ng Linggo, magiging maulap din natin maghapon. Almost stationary lang din, pero medyo nasa mataas ang chance na pag-ulan. Naglalaro sa 29 to 30 degrees at 30%. 29 to 30% po ang chance na pag-ulan bukas ng Linggo. So, just in case magkaroon mga isolated light drizzle rains, magdala lamang na ng mga pananggalang sa ulan, lalo na sa mga malalakbay o bibiyahe hanggang bukas ng Linggo. Highest and lowest temperature expected in 2 days ay naglalaro sa 27 to 28 degrees Celsius ang highest at lowest temperature expected ay nasa 23 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating satellite imagery na ginagamit para sa lagay ng panahon dito muna sa katimugang bahagi ng bansa. Dahil sa mas madalas na uulanin at makikita natin ang silangan at katimugang bahagi ng Mindanao ay expected pa rin ang magiging maulan at mga kalat-kalat ito, especially ng buong silangan ng Mindanao sa buong Caraga area at buong bahagi ng Surigao ay magiging maulap po at asahan din ang mga kalat-kalat na magpag-ulan na may ilang pagkindat at pagkulog dahil yung equatorial trough na medyo bahagyang tumaas ang posisyon niya o elevation dyan sa silangan ng Mindanao, probably magdudulot po yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Expected yan hanggang nitong maghapon at sa loob ng 48 oras ay makakaranas kayo ng mga kalat na pag-ulan. So far, wala naman tayong nakikita na heavy rain potential pa sa buong silangan ng Mindanao at Southern Mindanao, pero anytime pwede pong mag-accumulate yan at magdudulot ng malakas ang pag-ulan. Ingat na lamang po sa mga tsansa ng pagbaha just in case at huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. At despite na wala pang nakikita na potential na heavy rain showers sa buong bahagi ng Caraga at Surigao area.
Siyempre, damay na rin ang bahagi ng Davao Region at Sorsogon at Lanao area. So, Lanao del Norte man yan o Lanao del Sur, ay expected din magiging mas maulap at mga isolated light to moderate showers ang iiral. Ang Zamboanga Peninsula, despite na maalinsangan po, mataas po ang hot humid sa area na yan, ay magiging mas maulap din po ang ating paligid dyan dahil yung mataas na water vapor accumulation ay mas nangunguna sa bahagi po ng Mindanao area. Medyo scattered po ito, so magiging scattered din ang mga kalat-katapag ulan nitong maghapon mga folks. So manatili ang malinsangan, ang panahon dyan, very humid pa rin despite na magiging maulap ang ating maghapon. And the rest naman ng Visayas, magiging despite na partly to mostly cloudy din ng iral, pero generally fair weather po tayo dyan. Magkaroon man ng mga pakalat-katapag ulan hanggang sa silangan ng Samar Region, magkakaroon lamang ng mga ilang isolated rain showers. Wala rin nakikita tayo na potentially na magkakaroon ng heavy rain showers, pero mga ilang light to moderate showers ang scattered na patuloy na maiiral dahil po sa may equatorial trough na naglalapit dyan hanggang sa may Visayas. And the rest sa Southern Luzon at Mimaropa, magiging katamtaman din at maaraw ang ating panahon ngayong araw. Despite na may mga partly to mostly cloudy ang iiral lalo na mamayang hapon o gabi, magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga light to moderate showers ito ang mas dadalas, lalo na ng mga taga Camarines Norte, bandang Legazpi, lalo na, at Iriga, and the rest ng bahagi ng Catanduanes at ilang portions din ng Sorsogon area. Yung mga isla dyan, lalo na sa Masbate, Romblon at Marinduque sa southern part ng Luzon ay manatili pa ni mga despite na fair weather tayo, magiging partly to mostly cloudy rin at asahan din ang mga isolated rain showers lalo na sa hapon o sa gabi. Pero pagdating sa may bahagi ng Mindoro at the rest ng Mimaropa ay despite na maalinsangan lalo na sa taga Mindoro, magiging partly cloudy ang iiral to mostly cloudy lalo na sa hapon o sa gabi. Isolated rain showers din ang naka-forecast na naglalaro sa 33% chance ang forecast lalo na ng mga taga Occidental Mindoro at the rest ng sa area niyan ng Coron, Palawan area. Yan. So, posible pa rin magkaroon ng mga ilang isolated light to moderate showers. Pero pagdating sa papasok ng Quezon Province, pataas na yan ng Calabarzon sa Batangas, Laguna area. Despite na mas malamig na po ang nararamdaman natin dahil kung titingnan natin sa ating water vapor surface map, yung kulay blue na yan, yung malamig na simoy ng hangin yan, napakalamig niyan, ay sumasakop na ngayon sa buong bahagi ng Luzon hanggang sa bahagi po ng Calabarzon at Bicol region. Yan po ang rason na magpapalamig sa ating buong maghapon lalo na sa gabi at madaling araw. Just in case po na magkaroon yan ay asahan ang mas mababang temperatura. Kaya mga typically of drizzle rain showers ang iiral sa atin dyan sa buong Calabarzon area. Papasok na po yan ng Metro Manila, Bulacan area, and the rest ng pataas ng Central Luzon, mula ang Bulacan area, San Fernando at Angeles, Pampanga, at patungo na yan ng buong Tarlac at Nueva Ecija area. So, yung area na yan, mas malamig po at magkaroon man ng mga kalatang pag-ulan, typically light drizzle rain showers lang ang dadalas. At ang buong bahagi ng Northern Zone, magiging katamtaman po at very gloomy ang concentration dyan. At dahil sa ating umiiral pa rin na northeast monsoon, yung ating malakas na hanging amihan ngayon na mas umiiral sa buong Luzon area ay despite na magpapalamig, asahan din ang very gloomy na panahon at light drizzle rain showers ang iiral. So medyo bahagyang nabawasan muna ang dry spell ng kaunti sa area na yun ng kalurang bahagi ng Northern Zone, pero manatiling mataas po at mataas po rin ang level ng dryness sa buong bahagi ng kaluran ng Northern Luzon. At kitang-kita naman natin sa infrared true rated colors, ang kalurang bahagi ng Luzon area ay halos tuyot at direkta pa rin ang tutok ng sikat ng araw sa kanila mula Ilocos Norte, La Union, Mapabagyo man yan o Benguet, kasama na ang area ng Pangasinan, pababa na yan ng Central Luzon at dyan sa bahagi ng Zambales. Halos hindi natatabunan ng makakapal na kaulapan nito ang area na yan, kaya manatiling maglalaro at mataas pa rin ang level ng drought index concentration dyan. At sa nalalabi ng kalurang bahagi ng Mimaropa at the rest ng kaluran ng Mindanao area. So medyo mataas pa rin ang potentially na dry spell dyan at tagtuyot, kaya mananatili pa rin ang tuloy-tuloy na kakulangan ng water level supply dyan.
So, wag nating antayin na mag-dry season bago pa tayo kikilos mga folks. So, dahil sa accumulation ng surface trough nito sa may silangan at pagitan ng silangan at katimugang parte ng Mindanao, ay mataas po ang pinapakita dito na anomaly dito sa may bandang West Pacific Basin natin. Pero yung tsansa nga na magiging bagyo ito ay napakaliit po ang tsansa. Magkaroon man ng very surface trough nito, ay hindi rin naman ito magkakaroon ng upward low convection dahil nga po sa umiiral natin na malawakang amihan na dumadaloy sa silangan ng bansa. Dahil lang namamagitan kasi dito yung mainit na temperatura sa may equatorial zone, kaya nagkakaroon ng malawakang surface trough dyan na nagdudulot nga po ng malawakang pag-ulan din sa bahagi ng southern at eastern Mindanao area. Tuloy-tuloy yan hanggang sa unang linggo ng February, so take note yan mga folks. Taon-taon naman talaga nangyayari yan ng mga ganyang pag-ulan, lalo na ng mga taga Mindanao dyan sa may bandang Davao Region area. Kaya paghandaan at magdala na lamang palagi ng mga pananggalang sa magiging pag-ulan kapag lumapit palalo ang most of trough ng hangin na gagaling sa southeasterly wind flow na ito na nagdudulot ng malawakang surface trough na magpapaulan sa bahagi ng Mindanao. And the rest naman, wala tayong nakikitaan, anumang potential pa rin na pamumuo, pero yung low pressure system sa may Indonesian Peninsula ay magpapatuloy pa rin yan Iba po yung low pressure systems. Trough lamang yan na kumpul ng kaulapan na mababa ang atmospheric pressure. Kaya nagkakaroon ng medyo slight shallow circulation dyan. Pero nag-i-scatter din sa kalaunan kapag ito ay lumapit na sa kalupaan ng marami dito sa may bandang Indonesian Peninsula. Hindi yan kayang makapag-generate ng malakas na vorticity para mabuo na biglang maging isang low pressure, active low pressure area na magdudulot na magiging isang bagyo. So, yung active low pressure systems dyan, o yung low pressure systems dyan ay magpapaulan lamang lalo na sa may bandang Indonesian Peninsula. Madadamay lamang ang katimugang bahagi ng Mindanao dahil nga po sa surface trough na kumikilos pa northwest ang kilos ng trough. Kaya nauulan yan madalas ang bahagi ng Davao Region at Sorsogon. Dahil kung pagbabasahin natin ang mean sea level sa ating global spectral model, ay wala tayong nakikitaan na active low pressure na pwedeng mabuo hanggang sa unang linggo na nga po yan ng February 2024. Nanatiling mataas po to 1,012 hectopascals ang atmospheric sa may bandang bahagi ng Mindanao area. Kaya malabo po talaga na may mabubuong bagyo dyan. Despite nyan, ay asahan pa rin ng mga pag-ulan dyan sa area na yan ng pagitan ng Mindanao at ng Indonesian Peninsula. Samantala, sa ating wave height na natili pong mataas ang buong silangan ng bansa na naglalaro sa 1.25 to 2.5 meters ang taas ng alon, manatiling bawal muna sa mga maliit nating mangingisda at and the rest ng silangan hanggang sa may bandang eastern Mindanao. Sa kanluran naman ay wag lang lamang lalagpas, at least mga 2 nautical miles siguro para medyo safe tayo. And the rest ng buong northern of coast ng Luzon, dyan sa Batanes Group of Islands, naglalaro sa 1.25 meters ang taas ng alon. So, sa mga maliit natin mangingisda, medyo delikado pa rin po. At despite na may mataas ang alon, delikado rin dahil sa dulot po ng malakas na hangin mula sa ating hanging amihan na nagdudulot ng gale force winds, lalo na sa silangan ng buong bansa. So, medyo delikado po yan, mga folks. Sa ating mga computer models, wala tayong magiging komento dyan, manatiling surface trough lamang. Yung trough naman gagaling pa rin dito sa may bandang Indonesian Peninsula, magdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan hanggang nga po sa unang linggo ng February. Ayan, kitang-kita naman. Pero wala tayong aasahan na may pamumuo na anumang bagyo. Pero titingnan natin sa huling araw siguro, unang araw ng February, magkakaroon tayo ng panibagong tropical cyclone weather forecast for the month of February. Titingnan natin kung mayroon at least isa na may mabubuo. Base yan sa El Nino events for February. So, titingnan na lang natin. Baka sa huling araw na ng January or February 1 na siguro ako magpo-post tungkol dito. Sa ngayon, wala namang nakikitaan ano mga computer models natin. Puro mga shallow surface trough lamang na magpapaulan sa bahagi ng Southern Mindanao. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, January 27, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, January 27, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa may mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. Since stationary lang naman ating weather system simula ng mga nakaraang 5 days ago. So wala naman masyadong naiiba pa, depende madalas lamang yung ating weather system sa amihan at shear line at yung surface trap lamang na nagpapaulan sa Southern Mindanao. And the rest, wala naman pinagbago. So, check na lamang sa aking website para sa buong detalye. Gusto niyo pang malaman at sa mga data feeds mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds din mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.